What about po nung 2019, nung naglindol sa Socorro na umakyat ang higit 3,000 tao, kabilang ang higit 1,000 mga bata. Sa pananaw nyo, ano yung nangyari nung taong yun na 2019? Mr. Chair, yung kuya ko po talaga yung right person to answer that question. Okay. Can he speak, please? Yeah, you have the floor. Mr. First name? Raldin Tarok Florano. Raldin Tarok Florano. Go ahead. Sir, before ako sasagot, sir, kasi yung Senate hearing, di ba, ang katotohanan ang dapat mano natin. So itong sasabihin ko sa inyo, sir, kahit kuya mo ko yung tudlo, kahit lagyan nyo pa ako ngayon ng lie detector test, payag ako. Baka sabihin nyo, naabay nagkuhan na, nagawag na ako ba? Unang-una, nung sinabi ninyo, Senador Risa, na 2017, kalukuhan yun. Kasi bakit? Noong 2017 na sa 2019, until 2021, buhay pa yung aking lola. Mr. Chair, bago lang po magpatuloy, sir, huwag po natin gagamitin yung salitang kalokohan. Okay. Kasi kami po na nagpa-file ng mga resolusyon, nagkukonduct Sorry, ng ma'am. resolusyon. Wala pong kalokohan kaming, Okay. hanggat kaya namin, pinalalampas. Okay. So ito po ay mga itinatanong namin sa inyo na sa pagkaalam namin ay facts, at kapag magbibigay kayo ng ibang facts, makikinig po kami at titimbangin Okay. namin. So, yung salitang Sorry po, kalokohan po hindi po nagbebelong sa ganitong pagdinig, I believe, Mr. Chair. Salamat So, kaayo. strike out from the records yung sinabing kalukuhan. Sorry po. Yeah, you just present the facts. If you know that mali yung facts namin, you correct us. Ganun lang kasimple. Sabihin mo lang, sir, ganito, itong totoo. Ito yung totoo, sir. Sige, sige, go ahead. 2017, dito kami nagpuyo sa lungsod. So wala kami sa bukid, sir. So doon pa kami sa Municipality of Socorro, not in the barangay Siring. Ngayon, noong lumindol, ganito yun nangyari. 2019, February 8, 2019 yung lindol. So noong time na yun, kung pa ng panihapon dinner, yung nag-dinner kami ng family ko, isa-isa kami pinatawag ng aking lola. So sabi ng aking lola, naman tayo juta sa Sungkoy, basin daw mag-tsunami. So isafety namin yung sa mga sarili namin, lalo na yung mga anak namin. So sabi ko sa aking lola, kung muldagan ta sa barangay Sungkoy diha sa gitawag na mo kanang guest house sa Sungkoy, Itagalog mo para... Kung tayo ay pupunta ng barangay Sungkoy, may yung kasi ng junction, sir, sa river at saka yung dagat. So, kung posibleng may mag-tsunami, sigurado walang mabubuhay sa amin kahit isa. Kasi pag high tide nga, sir, yung tulay nga, sir, nandito na yung level ng dagat So, ito yung nangyari. So, sabi ko sa kanila, tinanong kami ng isa't isa ng lola, gusto ko doon tayo sa kapihan. On record yan, sir, on record, sir. Pero hindi yan napalabas, sir, sa media. Alam niyo ba kung bakit? Si Mon Gualvez, I don't know if TV5 ba siya lang yung mismo yung nag-interview sa akin. During the CHR, yung human rights, nung pumunta doon sa kapihan, 3 yung nilapitan ko pero hindi ako in-interview. Sila Nico Bawa, hindi nila ako in-interview. Sila Chino Gaston, hindi nila ako in-interview. Para naman, malaman na yung katotohanan. Kasi yung sabi daw ni Senator Risa, based on the facts, 2017, walang nangyari ganoon, ma'am. Actually, yung 2019, yung pagtakbo namin sa bukid, ma'am, ako yung nag-suggest. Now, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, kasi nababanggit madalas ni Sir at ni Attorney Den yung kanilang lola. So pagkatapos po ni Sir, gusto ko rin po sanang maitanong si Jeng Plaza na kusinero ni Senyor Aguila, dahil napaka-importante po talaga yung persona ng lola nila.
at wala pong nag-aakusa sa kanila ng kahit ano. Si Jeng Plaza ay pwede po, Mr. Chair, mag-testify na na-overhear niya si J. Renz Kilario at si Mamerto Galanida na nag-uusap tungkol sa pag-overthrow kay Ma'am Rosalinda. Kasi napag-uusapan at napagtatalunan yung timeline, sino ang presidente noon, and in effect, sino ang may control sa organisasyon at sa nature ng organization. So, importante po itong maitatanong po natin, Mr. Chair, kay Jeng Plaza. Salamat kayo. Sir, pwede patapusin. Where's, Dito po andito na po si Jeng Umupo ka Plaza, dyan. Mr. at, Chair. Sir, pwede. next. Umupo ka. Please continue. Oh. Yeah, continue. Ngayon, yung 2019 December, Christmas party yata namin yon. Kasi nung time na yun, 2019, nung doon na kami sa bukid, itong si Renz Kilario, actually, itong si Renz Kilario, sir, estudyante ko sa high school. So, hindi ako, Teacher ka? teacher ako, sir, sa Socorro National High School. Socorro National High School. O, teacher ako, sir. Estudyante mo si Jerens. O, isa rin sa mga estudyante ko, sir. Okay. Kaya hindi ako maniniwala na ito yung Mesiya. Hindi ako maniniwala sa ganun, sir. Paano ikaw hindi naniniwala pero yung mga followers niya naniniwala? Bakit ako maniniwala? Alam naman ko na isa lang yung Diyos. Pero maniwala ka sa akin kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao doon sa kapihan naniniwala na siya ang Haring Agila, siya ang reincarnation ni Santo Niño. Ako, sir, di ko mutuo og Diyos kay ngano usaray akong Diyos si Jesucristo na. Just answer my question. Maniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao na nakatira sa loob ng kapihan ay sumusunod kay Jerens dahil nga naniwala sila na siya ay reincarnation of Christ, siya ang second coming ni Santo Niño? Kinukuha ko lang yung opinion mo. Naniwala ka na sumusunod yung mga tao kay Jerens? Dili, sir. Dili yun. O di ko mutuo nga because nga siya si Mesiya, dili. Sir, pwede mo human ko, sir, sa akong istorya. Go ahead. Kay 2019 mo ko, sir, na tabo pagka December, sir, before December, sir, Tagalog. Sige. before December, parang minimintor na aking lola si Jerens Kilario kung paano dalhanin yung tao, paano makisama ng tao, yung mga plano mismo, pero plano sa kaayuhan. Sa mga plano kayo sa kabutihan na, sir. Ito yung nangyari. Noong 2019, sabi ng aking lola, kasi wala ako doon mismo, kasi umuwi kami ng aking ama doon sa bahay namin, sir. So sinabi ng aking lola na gusto daw niyang papalit sa kanya ay si Jerens Kilario. Mr. Chair, Sir, if I may, Sir, kung wala kayo noon, paano nyo alam na yan ang sinabi ni Sinabi kasi sa akin aking lola. Sorry, sir, di pa ako tapos magtanong. Hintayin mo lang. Or paano nyo po alam na yan ang gusto ni lola ninyo? Dineclare yan ni lola, sir, doon sa namin sa Christmas party. Tapos sinabi rin Pero, sa sir, akin personally sa bahay pag-uwi. So pagkatapos po nung una sinabi ni lola nyo sa Christmas party, sinabi nila sa inyo personally? Okay, Sinabi yun yung sa tinatanong akin. ko kung paano nyo alam. Sinabi sa akin. Pero ngayon, ang nangyari, wala daw ata General Bato o Senador Bato ni Jerens Kilario. Hindi agad niya tinanggap yung hamon na siya yung papalit na presidente kasi sa sobrang bata at saka mahirap din magdala ng tao. Ngayon, anong nangyari? Nung Sir, namatay Mr. Chair, so sir, taong 2019 po 2019 pa ngayon. Take note, Mr. Chair, nung 2019, 19 years old lang si Senyor Aguila. Kaya nga, bata pa siya. Tapos mahirap magdala ng tao. Ngayon, ano nangyari? Nung 2021, nung pagkamatay mismo ng aking lola, kinausap ko si Senyor Aguila. Ngayon, Senyor Jerens. Mr. Chair, sir, so tawag niyo rin kay J. Renz Kilario ay Senyor Aguila. Jerens yung sa akin, sir. Hindi sir, kanina kinikwento niyo, Senyor Aguila ang tawag niyo sa kanya. Tinawag ko siya ng senior kasi yun yung skill niya ngayon. Pero ang tinatawag ko yan sa akin, Ma'am Jerens. Well, sir, Mr. Chair, let the record show, ang tawag po ni Mr. Florano kay J. Renz Aguila ay Senyor Aguila. Ngayon yung pagkakilala ng mga tao sa kapihan, sa bayanihan. Yun yung pagkakilala nila, ma'am. Haring Aguila, na reincarnation ng Diyos at reincarnation ng Santo Niño. Hindi For the nga ako record, Mr. Chair. Hindi ako maniwala, ma'am, na sa iyong reincarnation, ma'am.
Sige, Tinawag ko siya, ma'am, na Senior Aguila kasi yan yung alam niyo, pero yung sa akin, G-Rens lang. Sa akin, G-Rens lang. Kung halimbawa sila tatawag ng Senior Aguila, nasa sa kanila yan. Walang ilabot na, sir. Sige, padayon ko, sir. Padayon ko. Tagalog. Oh. Ngayon, sabi ko kay G-Rens, namatay na aking lola. Di ba ikaw yung gusto na papalit sa pwesto niya as president? Mahirap din kung ako kasi wala namang authority nga galing sa aking lola. So, during the time, may election kasi sir, natalo yung ina ko, sir, sa 2019 election. 2019 ba yun eh? Oo, ngayon. Nung nangyari na yun, sir, na namatay na aking lola, sir, sabi ko sa kanya, kung saan naman eh, kung sa Bisaya pa, kung saan naman eh, nga wa na may presidente, kung ikaw man ang choice sa akong lola. So, imo nang barugan. So, doon na tayo na yun, sir, dito sa Higbarog, sir, sa pagkamatay after pagkamatay ng aking lola. O, nagkaroon, si Mamerto Galanida, sir, before si Mamerto naging vice president, yung gusto na aking lola, sir, na yung papalian ng vice president ay yung aking ina, yung si Mayor Denia Florano. Pero pag sinabi ni Lola na siya daw yung papalit ng siya yung magiging vice president, sabi na aking nanay, ma, gusto na ho mga mag-vice president si Mamerto Galanida. Kaya yung sinabi, sir, nga mayroong, sabi daw nila, may foul play, mayroon daw lason para mapunta daw yun ni Mamerto at saka yung si G-Rens yung presidency at saka vice president. Hindi yan totoo, sir. In my personal views. Mr. Chair, in-note lang natin na si Mr. Florano ang unang nagbanggit ng mga salitang lason at foul play dito. Just for the record, Mr. Chair. Oo. Kasi yun yung sabi ng sa kabila, sir. Yun yung sabi ng mga affidavit. Kasi May nilason daw namin. May affidavit ba na nagsabi na nilason ninyo? So, yung mga interview, sir. Meron. Narinig mo? Narinig ko, sir. Okay. Sige, Kaya nga, mahirap sa amin na aking kapatid, makaya namin patayin o lasunin yung ina namin at sa kalula namin. Sino namang hipokritong tao na mga Mr. Chair, kagawa yun? kayo ang inakusahan yan? Kami. Para daw, yung presidency at saka yung vice presidency ay mapunta sa kanilang dalawa. Yun. Sandali lang. Mr. Chair, siguro mas lilinaw pa pag mamaya't natanong natin si Jen Plaza. Stop ka muna. Go ahead, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Salamat kaayo, sir. Jeng, nakapag-testigo ka ba kanina? Okay po. May information ako na kayo ay kailangan mo ba nang mag-translate? O bukod sa Bisaya, marunong ka rin Pwede mo para mag-Tagalog? mas mainam na malinaw na yung papapaliwanan natin. Okay. So, Attorney Ruth, Mr. Chair, kung mag-translate kay Jeng. So, Jeng, may informasyon ako na pwede kang mag-testify na narinig mo sina J. Renz Kilario at Mamerto Galanida na nag-uusap tungkol sa pag-overthrow kay Ma'am o pagpalit, sa pilitang pagpalit kay Ma'am Rosalinda bilang presidente ng Socorro Bayanihan Services. Pwede mo bang ikwento sa amin iyon? Opo. Nung time na narinig ko silang nag-uusap, sila Karen Sanico, Jeren Esquilario, sila una nagbanggit na kailangan nilang makuha ang pagda sa grupo para hindi sila mahirapan lumabas sa kapihan at magawa nilang gusto nila. Dahil maglisod mo ko sila kuha sa pagduma kay si Mama Nina man ang gisunod sa kadaghanan, dili pa man si Jeren Esquilario. Mahirapan kasi silang kumuha ng leadership dahil ang kinikilala pang leader talaga ay si Mama Nina.
Mama Nina, Si Rosalina tawag Tarok. nila, Your Honors, Mama Nina, at hindi sila J. Renz Kilario. Yung time na yon, yung 2019, kasagsagan sa pagtakbo namin sa kapihan, doon nagsimula dahil may sasakyan silang Montero na binigay ni Karen Sanico, hindi binigay ni Mama Nina. Nagalit si Mr. Karen Sanico dahil pinapasakay daw yung mga pinaksiyaw, ginamos. Yun ang una kong narinig na nagalit siya kasi amoy ginamos daw at pinaksiyaw yung loob ng sasakyan. Sabi ni... Yan ay mga pagkain Oo. na ikaw ba ang nagluto? Hindi. Sa mga tao na gustong umakyat sa bundok na sumabay sa amin na sumama na tumakbo doon. Nagalit siya kasi amoy paksiw daw. Apoy isda at saka ginamos. Sabi niya na dapat kunin niya sasakyan dahil wala silang kumbaga ambag sa sasakyan na ginagamit nila. Kaya pinakuha, ang sabi ipapakasa lang daw. Binawian ng sasakyan si Miss Rosalina Tarok. Pangalawa, yung isang Jeng, ewan ko lang pero kung amoy ginamos yung sasakyan, matutuwa pa nga ako, masarap yun, di ba? Tama. Tapos binawi na lang kay Ma'am Rosalinda, pinakasa. pinakasa Okay, daw. tapos anong nangyari? May isang pang sasakyan sa sa bayanihan, sa bayan namin sa bundok namin, van yung black van na itom sa black van. Maitim. Black van na itim. Oo. Black May van sasakyan na itim. Black van na itim. Black van na yan. Wala Yung namang black van na puti, ano po, Mr. Chair. Sige po, Jeng, Then- yung black van, ano Oo. nangyari doon? Pinabawi din ni Miss Rosalie Sanico dahil wala daw naiambag ang pundok namin. Hindi daw sila nagbabayad. Hindi daw nagbabayad ng tao. Pero sa Bakit, tuwing Jeng, ano ang dapat ibayad ng tao para hindi magalit si Ma'am Rosalie? sa mga empleyado na namo na sa bayanihan ang nagpalit ato ng sakdanan. Ang mga empleyado sa bayanihan ang bumili ng sasakyan na yun. Oo. Yun ang patunay na binawian ng si Rosalina Tarok kasi parati sinasakyan ng mga matatanda yon sa panahon na may meeting namin. Pagdating doon sa 2018 yata kasasagan ng training, pagsimula ng training, sabi nila Pagsimula yun ng training? training. Ano Nagsimula yun? ng training, sabi Training para saan? One, Soldier of God. Soldier of God. Bilang patunay, may isang logo po kami lahat ito. Okay, may tattoo kayo. Yan ay tattoo ng pagiging Soldier of God. Okay, so anong nangyari po noong 2018? 2019 po, ma'am. 2020, pagsimula po ng training namin. 2019. Soldier of God, sino doon yung God? Si Jerens Kilario. So, Soldier of God, kasi siya si God. So, Soldier of J. Renz Kilario. Okay po, so ituloy niyo po yung sa training ng mga soldiers. Doon nagsimula yung sabi nila na dapat makuha nila yung Sandali, Jeng, ha? Sandali lang. Administrative announcement lang, ha? Yung may pagkain na kayo dyan, this is a working lunch. Tandaan na tayo kumain para tuloy-tuloy tayo. Please continue, Jeng. doon na sinabi nila na dapat makuha nilang tiwala sa tao dahil hindi sila makagalaw kapag nandun kay Rosalina Tarok ang pagdala sa pundok. So gumawa sila ng private army para mas madali nilang makuha ang pagtiwala sa pundok. Sa iba din pagkuha sa grupo, ilang di kuha ag simpatiya na maghimo og mga private soldier kay magpromote man og sundalo anang leader na mag-train opisyal para makuha pag duma sa pundok kay mabizaan man ang grupo sa arima sa soldier man mag-focus mong ilang kuhaon na mag-training sila sundalo kay para po kuno pagdepensa og nay musulong ng mga sundalo pod sa gobyerno. So,
Bali, ang strategy nila, Your Honors, is kunin yung simpatiya from the SBSI patungo sa yung binuong soldiers of God by keeping them busy sa training nila sa soldiers of God. Mabitaw sa pinakaubos na level, libutang aga mong mga leader sa bundok uban. Kay dili man sila maka-hold o kung sa ilang buhaton. So, Nila- sa pinakababa inilagay yung mga leaders dati. Jen? No? Oo. Para hindi maka-impluensya sa gusto nilang mangyari. So bukod sa yung kagustuhan nga nila na i-overthrow or palitan ng liderato ni Ma'am Rosalinda, may iba pa na dati nasa liderato tas ibinaba nila ng posisyon? Oo, dahil sabi nila, ingon sila na dili ko no maazo pag dumani Rosalina tarok kay dili ko no kay ba muhawid og kwarta. Yun sila na. Sabi nila hindi daw maganda yung pamamahala ni Rosalina Tarok dahil hindi siya magaling magdala ng pera. Manage ng pera. So ito na ba yung kompletong narinig mong pinag-uusapan nila tungkol sa pagpalit kay Ma'am Rosalinda bilang leader ng Socorro Bayanihan Services? O diha ma'am nabati na ako na to itong time na lagi na ilan ang kuha na magsugod nag-training kay para mas madali ang ilang paglihok na dili sila masagda sa kadaghanan kay ila pong di paningkamutan na ma-turn over ang pagdumaan ni Mamanina ni Senior Aguila. So nagbadali na sila na i-start na yung training para makakagalaw na sila, Your Honors. And Jeng, iisang bahay lang kayo ni J. Renz dati, di po ba? Yes ma'am. Okay. So, sa iyong pagkakaalam, bukod dito sa pag-uusap nila ni Mr. Galanida, ni Ma'am Karen, ni Ma'am Rosalie tungkol sa pagpalit sa liderato ni Ma'am Rosalinda, sa iyong pagkakaalam, nangaabuso ba ng menor de edad si J. Renz Kilario? Opo ma'am. Siya ba ay kasal or may kinakasama? Hindi siya kasal pero may kinakasama paggabi. May kinakasama paggabi. O may pinapapunta. Okay. Pero bukod sa yung kinakasama niya paggabi, nangaabuso din siya ng mga menor de edad. Pinapakulong sa kwarto kapag hindi pa mapapayag sa kanyang pinapatalik na mag-asawa. Kinukulong sa kwarto dahil Hindi pumayag makikisik sa asawa niya. so ito po yung mga menor de edad na babae at mga nasa legal na edad na lalaki na pinagkakasal niya, pag hindi sila magtalik o mag-sex sa isa't isa, kinukulong niya sa kwarto. Opo ma'am. Ano pa yung mga pag-aabuso niya sa mga minors? Minsan pinapapunta sa Paxol restricted. Pinapa-restricted, pinapalabas sa gate. Pero sa pinapalabas po kapag hindi pa mapayag kung minsan inaharas nila, pinapalabas. Yung Sundalo lang Aguila. so tulad nung binanggit ni na alias Jane at Renz kanina, may restricted at merong ding pinapalabas dun Opo, sa ma'am. kapihan. At ang gumagawa nung pagpapalabas sa mga ayaw makipag-sex sa isa't isa na pinilit magpakasal, ang gumagawa nun ay yung mga sundalo, Oh. kayong mga soldiers of God, Si na po ma'am, yung Aguila. yung Agila. May label po kasi may sundalo namin. Oh. Ano pong mga levels ng sundalo nyo? Aguila, Agnos, Biyom, Sierra, So, Ili, Dio,
at saka Pitos. So, hindi ko sigurado kung nakuha ko lahat ng tamang spelling, pero parang nakarinig ako ng 7 levels. Yung pinakamataas ba, Agila? Agila po, ma'am. Ang pinakamababa, fetus? Opo. Bakit fetus? Mga bata ba? Mga bata po yun. Ilang taon na bata ang fetus? 6 to 7. 6 to 7 years old. Nandun na sa Soldiers of God. May barracks. Po? Barracks. Nasa barracks. 6 to 7 years old. Oh, wow. Alam ko, Mr. Chair, pag 6 to 7 years old, nasa grade school, preschool, pero sila sa fetus ang tawag sa level nila sa barracks. At Jeng, ito bang si J. Renz Kilario ang totoong leader ng SBSI o sa tingin mo mayroon pang mas makapangyarihan, mas powerful pa sa kanya? Sa pagkakalam ko, ma'am, 4 po sila lima sila mag-uusap bago gumawa ng mga aksyon. Sino-sino to? Sila Mamerto D. Galanida, Karen Sanico Senior, Janet Ahok, Rosalie Sanico, At si Jerens Galario. J. Renz Kilario. Si Jerens po kasi ang pa-implement sa kasi siyang Diyos namin. So silang 5 yung nagdidesisyon sa mga importanteng desisyon. At paulit-ulit lumalabas itong mga pangalang ito sa mga witnesses natin. O nung unang sa pa yan, sa taas pa yan na hindi pa dumating yung bagyong Odette. Silang 5 bago dumating ang bagyong Odette. Pagkatapos ng Odette, iba na ang nagdidesisyon? Yan ang hindi ko alam kasi bumaba na po ako, ma'am. Siya nga. Okay. Pero sa kanilang 5, sino ang pinaka makapangyarihan? Sino ang pinakamataas? Sa tingin ko, ma'am, mukhang si Karen Sanico Senior. Siya po ang pinakamakapangyarihan sa pagkaalam mo. At saka si Mamerto. Silang tatlo kasi ang parating mag-uusap kung may mga bagay na dapat pag-usapan kasi sa lahat ng oras nagtatanong si Senior Aguila kay Mamerto D. Galanida kung tama ang bawat desisyon. Okay. So si Mamerto Galanida ang lumalabas na pinaka sa mga malalakas, itong 5, siya ang pinakamalakas. O kasi siya yung maghahatid ng mga papers doon sa bahay ni Senior Aguila. Okay. Siya din ang sa ministry namin. Maghahatid ng papers. Abogado ba siya? Si Mr. Galanida? Doktor. Doktor. Doktor sa Doctor of Education.